una sa lahat, sa pulsa video na ito, ang sagutan ng dalawang grupo sa loob ng isang beer house sa Las Piñas City. Ang isa sa mga sangkot sa gulo, naglabas at nanutok pa ng baril. Tumindi pa ang away na nauwi sa tulakan at murahan hanggang sa binaril na ng armadong lalaki ang mga nasa kaaway nilang grupo. Ang ugat ng alitan na nauwi sa pamamaril, abangan maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, sa ika-23 araw ng Abril taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang frontline na balita. Kaliwat ka ng sunog na naman. 30 bahay na sunog sa Parola Compound sa Maynila. Pangatlong sunog na yan sa Tondo ngayong buwan. Mga estudyante sa elementary school sa Taguig, pinauwi dahil sa sunog sa kalapit na residential area. Barkong nakadaw sa Navota Sport, nagliyab. Manila International Airport Authority, walang nakikitang pananaputahe sa nangyaring sunog sa parking lot extension ng NAIA Terminal 3. Operator ng parking lot, inako ang pagbabayad ng danyos sa mga natupok na sasakyan. Rider sa Laguna, patay matapos bumangga sa jeep at magulungan ng motorsiklo. Isa pang rider sa Maynila, sugatan ng masapul naman ng van na beating the red light. Mag-live-in na dumayo sa Davao City para manood ng concert, natagpo ang patay at tadtad ng saksak sa isang kondo. Water service interruptions, ipinapatupad na naman sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa maintenance activities. Mga magsasaka sa Benguet, umaaray din dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Pangulong Bongbong Marcos, kinontra ang mga panawagang tanggalin sa gabinete si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. I don't see the reason behind that. O hindi talaga marunong o corrupt, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Eh hindi naman ganun si Inday. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Boses ni Pangulong Bongbong Marcos na voice clone para magpakalat ng fake news. DICT, iniimbestigahan na ang issue. Sa Frontline News Abroad, 4 patay sa matinding baha at landslide sa China. Libo-libong residente inilikas. At sa showbiz, Pipa Powerhouse SB19 maglalabas ng bagong kanta. Kritikal ang isang babae matapos barilin sa ulo ng lalaking nakaaway nila ng kanyang mga kasama sa KTV bar sa Las Piñas. Ang nagutos umano sa pamamaril, dating tauhan ng Bacoor LGU. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez, exclusive. Normal ang sitwasyon sa loob ng KTV bar na ito sa Las Piñas bandang alas 2 ng madaling araw nitong Sabado. Maya-maya, biglang tumayo ang isang lalaki na tila naghahamon at may idinuduro. Mapapansing humawak siya sa bag niya at akmang bubunot ng baril. Dito na nagkagulo ang mga tao sa bar. Sa kabilang grupo, naglabas ng baril ang isa pang lalaki at itinutok sa naghamon. Pilit inawat ng iba nilang kasamahan ng mga nag-aaway sa magkabilang grupo. Ilang sandali pa, maririnig ang isang utos mula sa lalaking ito na nakasombrero. Mas tumindi ang tensyon habang lumalabas ang lalaking nag-utos. Nagsigawan at nagtulakan ng mga magkakaaway. Natumba pa nga ang isang babae. At pagtayo niya, minura niya pa ang umalis na lalaki. Mabilis na lumapit ang lalaking unang naglabas ng baril. Sabay pinaputukan ng malapitan sa ulo ang babae at iba pang kasama nito.
Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, galing Bacoor, Cavite ang grupo ng mga namaril habang mga taga Las Piñas naman ang grupo ng mga biktima. Ang pinagmulan ng gulo, simpleng kantsawan. Nag-umpisa ito nung isang grupo may tinatawanan silang sumusuka. Itong kabilang grupo naman ng mga suspect, kinumpronta yung grupo ng victim na ang pagkalam nila sila yung tinatawanan. Hanggang ngayon, nasa critical na kondisyon pa rin sa ospital ang babaeng binaril sa ulo. Nagpapagaling naman ang 3 kasama niyang tinamaan ng bala sa tuhod, puwetan at dibdib. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, lumalabas na hindi magkakilala ang magkabilang grupo. Pero sinasabing mga regular daw na customer ang mga ito ng bar. Yun nga lang dahil sa labis na kalasingan, nauwi ang insidente sa hamunan, sigawan at humantong pa sa barilan. Nakilala na raw ng Las Piñas Police ang grupo ng mga namaril. Napag-alaman ding dating head ng Bacoor Traffic Management Department ang lalaking nag-utos umano na mamaril sa video. Tauhan naman nito ang mismong nagpaputok ng baril. Tumanggi ng humarap sa kamera ang nag-utos. Pero kwento niya sa Bacoor LGU, wala na siya sa lugar nang mangyari mismo ang pamamaril. Handa rin daw siyang harapin ang asunto sa korte. Sasampahan ng reklamong frustrated murder ang grupo ng mga namaril. Bukod sa kanila, nakatakda ring sampahan ng reklamo ang lalaking nakuha ng unang naghamon sa video na isa pa lang, pulis. Posible siyang ireklamo ng grave neglect of duty dahil hindi siya rumesponde sa krimen. Kaming kapulisan may mga memo directives na pinagbabawal kami sa mga clubs, bar. So initially itong ating police ay sinaway niya yung utos. Sakaling mapatunayan, posibleng matanggal sa serbisyo ang pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Dumayo sa Davao City para manood ng concert ang dalawang magka-live-in. Pero iuwi silang bangkay nang matagpuang tadtad ng saksak sa tinuluyan nilang condominium. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Duguan at wala ng buhay nang makita ang lalaking ito sa ground floor ng isang condominium sa Bahada, Davao City pasado alas 5 ng madaling araw nitong linggo. May 9 na saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ng 29 anyos na si Jeff Predas, taga Parañaque. Pasado alas 10 ng gabi ng parehong araw, natagpuan din ang bangkay ng babae sa isang kwarto sa ikatlong palapag naman ng naturang condominium. Duguan at may saksak rin sa katawan ang 27 anyos na si Jennifer Chavez, residente ng Bacoor, Cavite. Ayon sa otoridad, mag-live-in partner ang mga biktima. Nagpunta silang Davao City bagamat hindi sila sabay dumating doon. Manonood sana sila ng concert ng isang American band. Sa isang larawan na kumakalat sa social media, kita pang ipinananawagan sa concert si Jennifer nitong linggo. Hindi raw kasi siya makontak ng kanyang pamilya. Nagsasagawa na ang mga pulis ng forensic examination sa mga fingerprint na nakuha sa lugar. May CCTV sa condominium na makatutulong sana sa investigasyon pero sira raw ang mga ito. Isinantabi na ang anggulong pagnanakaw dahil walang nawawala sa gamit ng mga biktima. Isa sa tinitingnan natin na anggulo dito is itong crime of passion, personal grudge. May mga persons of interest tayo pero nagkakandak pa tayo ng investigation. Nasa Davao na ang kaanak ng biktima pero hindi sila nagbigay ng pahayag. Gayunman nakikiusap silang madaliin ang proseso sa forensic investigation para maiuwi na ang mga bangkay. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nawala ng bahay ang 60 pamilya sa sunog sa Parola Compound sa Tondo, Maynila. Pahirapan ang paghahanap ng malilikasan dahil puno pa mga evacuation center ng mga nasunugan din nitong mga nakalipas na araw. Lalo't ito na ay ikatlong sunog sa Tondo ngayong buwan. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Folencio. Tanghaling tapat kanina ng magkagulong mga residente dahil sa sumiklab na sunog sa Gate 54 ng Parola Compound sa Tondo, Manila. May ilang nakibuhat ng hose, habang may iba naman na kanya-kanyang takbo para magsalba ng gamit. Tumagal ng higit 1 oras ang sunog bago idineklarang fire out. Aabot sa 30 bahay ang natupok habang 60 pamilyang apektado. Ang ilan sa mga nasunugan, gaya ni JR, wala na halos na isalbang gamit. Tanging mga ID lang ang nakuha niya. Yung pera po, may yung maipon ko lang, nasuod na sa akin. Hindi ko na pala plan. Tapos ayun nga, back to zero. May mga nadamay ring tricycle na nakaparada sa harap ng mga bahay. Paglabas ko, may nagsisigawan na nagkakasunog. Ngayon, ang problema, paglabas ko, umaapoy na, umuulan na rin ang apoy. Kaya hindi ko na sinalba. Kasi maano rin ako, masusugatan ka na rin eh.
Ayon sa Manila Social Welfare and Development Office, hinahanapan pa ng evacuation center ang mga apektadong residente. Ginagamit pa kasi ang ilang evacuation center ng mga nasunugan ding residente sa mga nakaraang sunog ngayong buwan sa Tondo. Ang ilang nasunugan makikitira na lang daw muna sa mga kakilala at kamag-anak. Wala namang nasaktan sa nangyari habang tinatayang nasa 70,000 pesos ang pinsala ng sunog. Inaalam pa ng BFP ang mitya ng sunog. Pero ayon sa mga residente, posibleng sa aircon daw sa isang bahay nagmula ang sunog. Paalala naman ng BFP sa publiko, Maging maingat po sa mga nakasaksak nilang mga appliances. Huwag po nila iiwan. And then kung meron pong mga illegal connections, paki-report lang po agad sa Meralco para ito po'y matugunan at maiwasan po natin ang sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Isang sunog din na ang sumiklab sa tapat ng eskwelahan sa Taguig. Habang sa Navotas, nasunog ang isang inaayos na barko. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Nasunog ang barkong pangisdang ito na nakadaong sa barangay San Jose sa Navotas kaninang madaling araw. Sinubukan pa raw apolohin ng mga empleyado ng pantalan ng sunog pero hindi nila kinaya ang laki ng apoy. Ilang araw na raw nakadaong ang fishing vessel na kasalukuyang inaayos. Agad ding dumating ang mga bumbero at idineklara ang fire out matapos ang 15 minuto. Wala namang nasaktan. Sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa engine room ng barko. Inaalam pa ang sanhi nito. Sa Taguig, nagtulong-tulong na mga residente para apolahin ang apoy na sumiklab sa isang residential area sa barangay Fort Bonifacio. Malapit lang yan sa Gat Andres Bonifacio Elementary School, kaya pinauwi muna ang mga estudyante. Mag-aalas 11 na tanghali nang magsimula ang apoy na umabot sa ikatlong alarma. Tumagal din ng halos 2 oras ang sunog bago naapula mag-aalauna ng hapon. Wala namang naiulat na nasaktan. Patuloy ang assessment kung ilang bahay ang nasunog at ilang pamilya ang apektado. Sa Porac sa Pampanga, nasunog din ang bahagi ng pampublikong palengkeng ito. Pasado alas 5 ng hapon kahapon nang sumiklab ang apoy. Naapula ito bago mag-alas 7 ng gabi. Nasa 20 tindahan sa palengke ang natupok. Walang nasaktan pero aabot sa halos 5 milyong pisong halaga ng pinsala. Iniimbestigahan pa ang mitya ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sasagutin daw ng operator ng parking lot ng NAIA Terminal 3 ang gastusin sa mga nasunog na sasakyan kahapon habang posible pa rin managot ang MIAA sa insidente. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Wala raw nakikitang pananabotahe ang Manila International Airport Authority sa nangyaring sunog sa parking lot extension ng NAIA Terminal 3 kahapon. Base raw sa kuha ng CCTV sa lugar, wala namang nanadyang sunugin ng mga sasakyan. Grass fire pa rin ang nakikita nilang dahilan sa pagkasunog ng 19 na sasakyan. Dahil dyan, pinatatanggal na nila ang lahat ng damo sa parking lot. They were specifically instructed na talagang bungkalin na po yung property yan so that they will be removing talaga itong dry grass. No? And then, of course, they will cover it up with crushed rocks pag gravel po. Kumalat na yung apoy. kawawa yung mga Posible raw na mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mainit na panahon at malakas na ihip ng hangin. Nagpalala rin daw ang flammable materials sa loob ng mga sasakyan. Yung mga vehicles po na park po doon, may yung mga highly flammable sa loob. Madali talaga silang matutupok lalo na grassy area, parking, open space. Nakadepende po yan sa wind condition. Para maiwasan ng ganitong insidente, magpapadala ang NIA ng fire truck at mas malalaking fire extinguisher sa lugar. Paalalahanan din daw ang paparada roon na iwasan ang pag-iiwan ng mga bagay na madaling masunog sa loob ng kanilang sasakyan. Ito pa lang daw na may-ari ng sasakyan ang lumapit sa NIA. 12 pa raw ang hindi pa nagpapakilala. Posibleng nasa ibang lugar daw ang mga ito at hindi pa nila alam na nasunog na ang kanilang sasakyan sa parking lot. Inako naman ng Philippine Skylanders International ang pagbabayad ng danyos sa mga nasunog na sasakyan. Pero hindi raw ito nangangahulugang inaamin nilang may pagkakamali o pagkukulang sila sa nangyaring sunog. Tutulungan naman ng Bureau of Fire Protection ng mga may-ari na nasunugan sasakyan para makapag-claim sa kanilang mga insurance company. Nagre-release po tayo ng fire incident certificate pag affected po sila ng fire po para makaklaim sila ng insurance po sa insurance company sa vehicles po. Ayon naman kay Attorney Buco de la Cruz, hindi porket inako na ng PSI ang responsibilidad ay hindi na mananagot ang MIA sa insidente. Sa ilalim kasi ng batas, yung property owner ang mananagot lalo na kung
siya ay naniningil sa tao, no, para sa paggamit ng kanyang property. Yung concessionaire ay kumakatawan sa may-ari ng lupa. So ang liability nila sa ilalim ng batas ay solidary, no? Ibig sabihin, pwede mo silang kasuhan pareho. Sabi naman ni Senator Grace Poe, maraming dapat sagutin ng MIA tungkol sa nangyaring sunog. Hihintayin daw muna ng Senado ang resulta ng investigasyon para malaman kung kailangan pa ba nilang imbestigahan ang insidente. Sa ngayon, sarado pa rin ang parking lot. Ipinagbabawal muna ang pagpasok ng anumang sasakyan dito habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Beating the red light kaya nakabangga ang isang pampasaherong van sa Espanya, Maynila. Sugatan ang motorcycle rider na nabangga niya. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sapul sa CCTV ang UV Express na ito habang dumadaan sa Espanya Boulevard sa Maynila pasado hating gabi kanina. Pagdating sa intersection ng Vicente Cruz, nabangga nito ang isang motorsiklo. Sa isa pang anggulo, makikita ang pagtilapon ng rider at pagsadsad ng kanyang motorsiklo. Tumalsik pa ang helmet ng rider. Mapapansin ding pula o stop ang traffic light sa direksyon na binabagtas ng van. Sinubukan pang tumayo ng biktima pero napaupo na lang siya sa kanapahiga sa kalsada. Agad namang dumating ang ilang nakakita sa disgrasya para tulungan ang rider. Kwento ng tanod na si Jojo Compa, mabilis talaga ang takbo ng van bago mangyari ang banggaan. Sa tindi ng impact, nayupi ang harapan ng van at nabasag ang windshield nito. Mabilis po. Kasi galing po siya ron Dire-diretso siya Wala naman siyang hinto-hinto. Nung nabangga niya lang po kaya siya huminto. Nakita niyo naman po sa CCTV, naka-red light na po nung dumiretso siya Nadala na sa ospital ang sugatang rider. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang driver ng pampasaherong van. Dinala na ng mga otoridad ng dalawang panig sa Manila Traffic Bureau para mag-usap kung magkakaaregluhan o mauwi sa pagsasampa ng reklamo ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nakaladkad ng truck ang isang estudyanteng tumawid sa kalsada sa Taysan, Batangas. Habang sa San Pablo, Laguna, namatay ang isang rider matapos bumangga sa jeep, tumilapon at magulungan pa ng isa pang motorsiklo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Dumaan sa Maharlika Highway sa San Pablo City, Laguna ang motorsiklong ito nitong linggo. Maya-maya, bumangga ang motorsiklo sa sinusundan nitong jeep. Sumemplang ang rider at tumilapon papunta sa kabilang linya. Tumama naman ang kanyang motor sa isang SUV. Sakto namang nag-overtake ang isa pang motor sa SUV papunta sa kabilang linya. Kaya nagulungan ang sumemplang na driver. Isinugod sa ospital ang biktima pero idineklara ring dead on arrival. Nagpaabot ng tulong ang driver ng SUV. Nakipag-ugnayan na rin ang tsuper ng jeep sa mga otoridad para makausap ang pamilya ng namatay. Hinahanap pa rin ang nakasagasang rider. Sabado naman nang masapul sa CCTV ang 11 taong gulang na estudyanteng patawid ng kalsada sa Taysan, Batangas. Pagtawid niya sa pedestrian lane, saktong dumating ang humaharurot na dump truck. Hindi na nahagip sa CCTV pero pumailalim na pala ang bata at nakaladkad pa. Napahinto ang humaharurot na truck habang nagtakbuhan ng ilang residente para sumaklolo. Agad na isinugod ang estudyante sa ospital na nasugatan sa katawan at nagkabukol sa ulo. Maayos na ang kalagayan niya. Inako naman ng truck driver ang gastusin sa pagpapagamot ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Parehong dinepensahan ni Pangulong Bongbong Marcos, sina First Lady Liza at Vice President Sara Duterte. Hindi raw aalisin sa gabinete ang bise at hindi rin naman masisisi ang naging reaksyon ng unang ginang. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. I don't see the reason behind that. But wala raw nakikitang rason para palitan sa gabinete bilang Education Secretary si Vice President Sara Duterte. Yan ang sinisigurado ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng hidwaan ng kanyang asawang si First Lady Liza Araneta Marcos at VP Sara. Matatanda ang sinabi ng unang ginang na bad shot na sa kanya ang vice-presidente. Nag-ugat yan sa umunoy pagtawa ni VP Sara ng tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos. Hindi naman daw masisi ni PBBM si First Lady Liza sa kanyang reaksyon. first of all, my first reaction is what a lucky husband I am. That I have a wife na very protective sa akin na kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin,
talagang she gets very upset. I guess we cannot blame her. Sa kabila nito, hindi naman daw apektado ang working relationship ni na Pangulong Marcos at VP Sara. Naunang sinabi ng bise na walang kinalaman sa kanyang mandato ang feelings ng First Lady. Mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, mag-uusap kami na tungkol dyan. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Handa naman daw makipag-usap si VP Sara kay Pangulong Marcos. Nang tanongin naman ang Pangulo kung dapat bang magkaayos sina VP Sara at First Lady Liza, I don't think we need to patch anything up. I think she understands, as I said, as a wife herself. She understands the sentiments of the First Lady. Ang First Lady hindi sanay sa politika yan eh. Kami manhid na kami dyan sa mga insulto, kung ano-anong personal na insulto, policy, lahat. Manhid. Hindi siya galing sa political family. Kaya siguro she still has to learn na magpalampas ng konti ng mga ibang masasakit at may init at baanghang sa salita. May mensahe rin si Pangulong Marcos kay VP Sara. Huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin lahat itong naging issue. Noong Biyernes, nagkita sina Pangulong Marcos at VP Sara sa graduation ceremony ng PNP Academy. Nakita pa ang dalawang leader na nagbeso sa isa't isa at nag-uusap. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Walang tubig ngayon ng ilang lugar sa Metro Manila dahil sa sinasagawang maintenance activities. Sa abiso ng Maynilad, kasalukuyang may rotational water interruption sa ilang bahagi ng Quezon City at Valenzuela, habang mawawala naman ng tubig bukas ang ilang bahagi ng Caloocan at Navotas. 5 hanggang 6 na oras kada araw mawawalan ng tubig na tatagal hanggang April 29. Bukod sa Maynilad, mawawalan din ng tubig ang sakop ng Manila Water sa ilang lugar sa Marikina, Quezon City, Antipolo, Rizal at Taguig. Mula yan alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Magsisimula yan ngayong araw hanggang Biyernes. Abiso naman ng 2 water concessionaire mag-ipon ng tubig sa oras na magkaroon ng supply. Susunod, bilang ng mga namatay dahil na sa sobrang init, umakyat na sa 6. Pag-abroad ng mga Pinoy nurse, nagdudulot naman ng shortage dito sa Pilipinas. At 5 bagon ng tren sa Canada nakitang nagliliyab habang umaandar. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Talamak ngayon online ang mga content kung saan ginagaya ang mukha o boses ng ilang personalidad gamit ang artificial intelligence para manloko. Isa sa mga bagong biktima ay si Pangulong Bongbong Marcos mismo na pinapalabas na nagdeklara na ng giyera sa China. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Niratrat ng kanyon, pinasabugan ng Pinas, at atakihin ng China. Ilan lang yan sa agaw pansin na thumbnails ng YouTube channel na Dapat Balita na nagpo-post ng content tungkol sa agawan ng teritoryo ng China at Pilipinas. Parang legit na balita ang atake sa videos nila na may libo-libong views at may higit 127,000 na subscribers pa. Prominente sa mga thumbnail ang ilang litrato ni Pangulong Bongbong Marcos na tila nakikipag-away talaga sa China. Sa isa pa nga sa mga video, dinig ang tila boses mismo ni PBBM na nagdeklara na raw ng giyera sa China. Nagbigay na po ako ng go signal kung umatake ang China, atakehin din nila. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan.
Pero ang boses na yan, peke pala. Ayon sa artificial intelligence experts, voice cloning ang tawag dito. Kaya iba sa deepfake kung saan kinokopya pati mukha, sa voice cloning, boses lamang ang ginagaya. Kaya para malaman kung talagang madaling makapanloko, pinanood at pinarinig namin sa iba ang content ng Dapat Balita. Boses niya po si Bongbong Marcos. Parang si Presidente, parang siya yung sa boses niya. Si Bibi, yan, boses niya. Kung tutusin, madali lang daw mahalata na peke ang video ayon sa tech expert na si Art Samaniego. Halatang pilit na ginagaya yung boses, pati yung tono. Yun nga lang, aminado si Art na hindi raw lahat may sapat na kaalaman sa pagkilatis ng mga ganitong content online. Kulang tayo sa education. Akala ng mga tao, untrained na mga tao na totoo talaga to kasi nakikita nila yung video, meron silang boses na naririnig na kahit hindi naman talaga kaboses ng presidente at halatang pilit, maniniwala pa rin sila dito. Ayon naman sa artificial intelligence expert na si Dominic Ligot, piling content lang ang madalas paggamitan ng deepfake at voice cloning. Political issues, chismis, health, and any investment type, mga investment scams, no? Siya yung matunog sa tao. Dahil mabilis mag-viral ang ganitong mga content, nababahala ang isang grupo sa posibleng pangmatagalang epekto nito sa mga nabibiktima ng fake news. Very dangerous yung mga ganitong misleading contents. It can lead to blindness to other people dahil kung hindi nga maiko-correct ito, maaaring ito yung paniwalaan ng mga tao. Sa ngayon, burado na ang YouTube page ng Dapat Balita. Wala pang pahayag ang palasyo sa issue. Pero nakikipag-ugnayan ng Department of Information and Communications Technology sa security sector sa gitna ng pag-voice clone sa Pangulo. Tinitignan na rin nila ang posibleng paglabag ng mga nasa likod nito sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Pabor ang ilang criminology students na ipagbawal ang mga tattoo sa mga pulis, pero pakiusap naman ng ilan, huwag namang pagbawalan kung hindi naman kita sa uniforme ang tattoo. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Bawal ang tattoo sa mga tauhan ng PNP. Alinsunod yan sa ipinasang memo noong Marso. Sakop ng tattoo ban ng mga uniformed at non-uniformed personnel ng pambansang pulisya. For some, sinasabing creative art ito. This is an expression of oneself belief and sa artistic side po nila. But in every right po, there's always a boundaries po. Dito po ay nasa loob po tayo ng uniform service kasi pangit po naman na naka-uniforme po yung mga pulis po natin na tad-tad po ng tato. Ayon sa PNP, kung meron ng tattoo ang mga pulis, kailangan nila itong ideklara at hindi na pwedeng dagdagan pa. Kailangan namang burahin ng mga pulis ang tattoo nila kapag kita o nakalabas ito sa kanilang uniforme. Halimbawa ay kapag nasa braso. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga tattoo na may kaugnayan sa extremism o pagkapanatiko, sexist or racist at iba pang hindi disenteng tingnan. Bawal din ang tattoo sa mga nag-a-apply na pulis. Wala namang problema dyan ng ilang criminology students. Para mas formal na tignan yung mga law enforcer natin. Yung tingin ng ibang tao sa'yo, mas komportable sila. Paano nila po tayo susundin kung hindi po sila komportable? Ang ilang nakausap namin, ayaw ding may tattoo ang mga pulis. Mas maganda wag na magpatato. Kasi ang tato, hindi magandang tignan. Kung pulis ka dapat, disente ka, malinis ka. Pero sabi naman ng ilan, porke ba may tattoo ay hindi na agad disente, hindi raw yan basihan ng pagkatao. Depende naman po sa pulis yan. Kasi sila na magpapatato, sir. Decision nila yun. Nauunawaan naman daw ng grupo ng tattoo artists ang patakarang ito ng PNP. Katunayan, may mga kliyente sila nag-a-apply sa PNP at nagpapatanggal ng tattoo. Pero sana hindi raw pagbawalan ng mga pulis na magpatato kung sa bahagi naman ito ng katawan na hindi naman nakikita. Kasi hindi pa rin naaalis sa Pilipinas ang tattoo discrimination Para pag lumabas sila sa press, marap sila sa tao, maganda pa rin. Paliwanag ng PNP, hindi diskriminasyon ang tattoo ban. Pag kami po ay pumasok sa serbisyo, meron po kaming oath of office. Nakalagay po doon, dapat ay i-maintain namin yung isang reputation that speaks well of the organization. If you cannot follow regulation, then maluwag po ang pinto ng PNP para po kayo ay mag-resign.
Exempted naman sa kautusan ang mga itinuturing na aesthetic tattoo gaya ng nasa labi o kilay. Ipatutupad ang tattoo ban 15 araw matapos ma-publish ang memo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Dobleng pasanin ang kinakaharap ng mga taga-Occidental Mindoro ngayon tag-init. Nasa ilalim na kasi sila ng state of calamity dahil sa El Nino, may krisis pa sila sa kuryente. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Tuyo ang mga pananim at tigang ang lupa. Ganyang inabutan ni Pangulong Bongbong Marcos ang sakahang ininspeksyon niya sa San Jose Occidental, Mindoro kanina. Nasa state of calamity ngayon ang probinsya dahil sa matinding epekto ng El Nino. Mahigit 60% ng lupang sakahan sa probinsya ang apektado. Sa datos ng provincial government, mahigit 900 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Pinakaapektado ang mga magsasaka ng palay at sibuyas. Kami po ay isang agricultural province. Kapag dapa ang magsasaka, dapa po ang aming ekonomiya. Ang aming mga palayan ay tuyo na, pati po ang aming mga ilog. Para tugunan ang problema, may mga panandalian at pangmatagalang plano na raw ang gobyerno. Kasama riyan ang mahigit 1 bilyong pisong pondo na inilaan ng Department of Agriculture para sa probinsya. Namigay rin ang Pangulo ng iba't ibang gamit pangsaka at pangisda, gaya ng mga traktora, makinang pansaka at mga bangka, pati perang ayuda para sa ilang magsasaka. Para naman tugunan ang problema sa irigasyon, plano ng gobyernong magtayo ng bagong dam sa may bayan ng San Jose at Magsaysay. Kahit kumpleto lahat ng ating urea, yung ating fertilizer, kahit kumpleto lahat ng pesticide natin, kahit kumpleto ang ating mga farm equipment, pagka mahina ang daloy ng tubig ay mababa pa rin ang ani. Kaya yun ay babaguhin natin. Bukod sa El Nino, may isa pang problema ang mga taga-Occidental Mindoro. Kami po ay nasa state of power crisis. Napakamahal po ng presyo ng kuryente namin. 20 kilowatt per hour, habang ang Meralco po 12 kilowatt per hour lamang. Isa lang ang power provider na nagsusupply ng kuryente sa Mindoro. Kaya kapag may pumalyang planta, brownout lagi sa isla. Tiis-init na nga kapag walang kuryente, masakit pa sa bulsa ang kailangang bayaran. Kahit anong tipid po namin, talagang kada bill po, talagang mataas ang kuryente namin. Ayon sa Pangulo, matutugunan lang ang problema sa kuryente roon kung maikakabit na sa Luzon Grid ang Mindoro. Una nang nangako ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na makukumpleto nila ito sa susunod na taon. Mula sa San Jose, Occidental Mindoro, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Martes. Attention 18! Dahil ang P-pop supergroup na SB19 all set na para sa release ng kanilang bagong single. Sa kanilang social media, may pasilip pa ang Mahalima sa kanilang new song na pinamagatang Moonlight. Nakaschedule ang release niyan sa May 3. Collab project nila ito sa mga music producer na sina Ian Asher at Terry Zong. Bukod sa bagong kanta, abala na rin ngayon ang SB19 para sa finale ng kanilang pagtatag World Tour. Sa ngayon, nasa Dubai na ang grupo para sa kanilang show roon bukas. Ito pa nga para naman sa mga nag-aabang sa kapatid Dreamscape series na High Street. May pa-update sa mga minahal na karakter noon sa senior high ni Cyril Manabat at Elijah Canlas. Sa inilabas na patikim online, ipinakita kung paano nangakong babalik si Archie, played by Elijah, sa nabuntis niyang si Roxy na role naman ni Cyril. Yun nga lang, nanganak na si Roxy. Hindi na nakabalik si Archie. Ang twist, nakulong pala siya abroad. Sequel ang High Street sa hit primetime series last year na Senior High. Mapapanood ang High Street simula May 13 sa TV5. Spooky naman.
Ito pa, pinupusuan ngayon ang pagsasama ng mga Korean oppa na sina Lee Jae-hoon at Lee Dong-wi sa period drama na Chief Detective 1958. Ang kanilang journey sa paggawa ng action series na ito ay ibinahagi po nila sa News 5. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Action kung action ang atake ng charming opa sa sina Lee Jae-hoon at Reply 1988 star Lee Dong-wi sa period series na Chief Detective 1958. Hanep ang storyline na iikot sa kwento ng paglutas ng iba't ibang kaso noong 50s. 발로 뛰어서 범인을 잡았구나. Back in the day, there were no cell phones, no internet, almost no mode of transportation. Yet, authorities still tried to solve cases and investigate. The detectives at that time were really great. 저는 굉장히 위대하게 기억해야 될 건 두 가지밖에 없어요. At dahil bongga ang latag ng istorya na umere na sa Disney Plus last Friday, no wonder na highest rating ever din ito ng Korean station na MBC kung saan ito pinapalabas. Grabe raw ang research at paghahanda na ginawa ng dalawa sa project na ito. Isa pang bentahe ng show, ang mga pambihirang katangian ng mga karakter na ginagampanan ni Jae-hoon at Dong-wi na talaga namang hahangaan ng audience. 그런 단어들이 또 생각이 나면 Other keywords is passion and humanism. These events that the character go through. It's things that happened before the 60s, but if you think about it, not much has changed. You still see those things happen today. We need to be more interested to make our society more safe. 어찌됐든 그 집요함. Tenacity and commitment and perseverance. 깡패들이 쫓아와서 그런데 제발 저 원래 싸움 잘합니다. Napapanood ang Chief Detective 1958 sa Disney Plus. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, 5 bago ng tren sa Canada na ispatang nagliliyab habang umaandar. Sa pool sa video, ang aktwal na banggaan sa ere ng dalawang nadisgrasyang helicopter sa Malaysia. At probinsya sa China, pinerwisyo ng matinding baha, pati sasakyan tinangay. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sampung patay ng magbanggaan at bumagsak ang dalawang Navy helicopter sa Malaysia. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad na Shaila Francisco. Tila eksena sa pelikula ang nakuhanan sa video ng isang netizen sa Ontario, Canada. Ang dumaraang tren na yan nasusunog. Hindi lang isa, kundi 5 bago nito ang umaapoy. Ilang saglit pa, huminto ang tren at rumesponde ang mga bumbero. Naapula ang apoy matapos ang halos 1.5 oras. Sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa mga kahoy na karga ng tren. Gagamitin daw sana mga kahoy para sa gagawing release. Inaalam pang sanhi ng apoy. Walang nasaktan pero aabot sa $25,000 o mahigit 1 milyong pisong halaga ng pinsala. Sa Minnesota sa Amerika, sa pool sa dashcam video ang pagliyab ng isang sasakyan sa gilid ng highway. To the rescue naman ang ilang motorista. Pilit na binubuksan ang pinto ng sasakyan. Mailigtas lang ang nasa loob na lalaking driver. Hanggang sa nahatak nila mula sa bintana ng sasakyan ng driver at nailigtas siya. Iniimbestigahan pa kung bakit biglang lumiyab ang sasakyan. Habang sa Malaysia, sabay-sabay na lumipad ang 7 helicopter na ito bilang bahagi ng training ng Malaysian Navy kanina. Pero ilang segundo lang, nagbanggaan ang 2 helicopter. Sa taas na 200 talampakan, nagpaikot-ikot ang mga ito hanggang sa bumagsak. Sa lakas ng pagbagsak, nagkadurog-durog ang 2 helicopter. Dead on the spot ang lahat ng 10 sakay na crew member. Sa investigasyon, masyadong nagkalapit ang 2 helicopter hanggang sa nagkasabitan na dahilan ng kanilang pagbagsak. Ikinasa ang pagsasanay para sana sa ika-90 anibersaryo ng Royal Malaysian Navy sa Sabado.
Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. 4 ang patay sa pananalasa ng baha at landslide sa China. Libo-libong residente rin ang inilikas dahil sa matinding kalamidad. Ang Frontline News Abroad sa report ni Maricel Halili. Sa aerial video, makikitang nalubog sa baha ang ilang palapag ng bahay sa Guangdong Province sa China. Nakabangka pa nga ang residenteng ito habang lumilikas. Binayo ng malalakas na ulan ang lugar mula pa noong Huwebes, kaya patuloy ang pagtaas ng tubig. Umapaw na rin ang mga ilog na lalong nagpabaha sa buong probinsya. Gaya na lang sa kalsada sa Guangning, kung saan isang kotse ang inadod ng lumaragas ang baha. Dumagdag pa sa problema ang kaliwat ka ng landslide sa Guangdong Province. Kabilang dyan ang tulay na ito na bigla na lang bumagsak. Base sa report ng local media, nasa higit 60,000 na residente ang inilikas, partikular na ang mga malalapit sa ilog. Kasama sa mga nasagip ang 700 estudyanteng naiwan sa kanilang dormitoryo. 4 na ang nasawi sa baha at landslide, 10 naman ang nawawala. Sa ngayon, bahagyang humina ang ulan sa Guangdong, pero posibleng magkaroon daw ulit ng malakas na ulan sa mga susunod na araw. Niyanig naman ng higit 80 aftershocks na lindol ang Hualien, Taiwan mula kahapon hanggang kaninang umaga. Base sa ulat, pinakamalakas na naramdaman ng 6.3 na lindol na tumama sa Eastern Hualien. Wala namang nasaktan, pero may ilang establishmentong tumagilid. Ayon sa Taiwan Central Weather Administration, epekto pa rin ito ng 7.2 na lindol na tumama sa bansa noong April 3 kung saan 14 ang namatay. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mas pagtutuunan daw ng pansin ng Kamara sa kanilang pagbabalik sesyon sa Lunes ang mga panukalang may kinalaman sa pagdepensa sa ating bansa. Sa isang forum kanina, giniit na House Speaker Martin Romualdez na kailangan palakasin ang pagdepensa sa ating mga teritoryo sa gitna ng mga banta sa ating soberanya sa West Philippine Sea. Bukod dyan, pagtutuunan din daw ng pansin ng Kamara ang sektor ng edukasyon at kalusugan. Gayun din ang pagpababa sa singil sa serbisyo ng mga ospital at gawin itong mas accessible sa publiko. We aim to enact laws that fortify our national defense and enhance our international security posture. These initiatives are critical in maintaining sovereignty and stability, enabling our nation to Pinangalanan na ng NBA ang 3 pinagpipilian para sa Most Valuable Player Award. Yan ay sina Luka Doncic ng Dallas Mavericks, si Julius Alexander ng Oklahoma City Thunder at Denver Nuggets star Nikola Jokic. Ito na ika-4 na sunod na season ni Jokic bilang isang MVP finalist. 2 beses na rin niyang naipanalo ang award. Malaking bagay naman sa nomination ni Doncic ang pagiging top scorer ng liga, habang si Alexander naman ang isa sa mga nanguna sa Thunder para sa top seed sa Western Conference. Iaanunsyo ang nanalo sa kalagitnaan ng playoffs. Susunod, leader ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters patay sa engkwentro ng militar sa Maguindanao del Sur. Senator Bongo inakusang namumulitika si DSWD Secretary Rex Gatchalian ng pagbawalan daw na banggitin ang kanyang pangalan sa ahensya. At silipin ng mga kaabang-abang na eksena sa hit series na Can't Buy Me Love. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Inakusahan ni Senador Bongo si DSWD Rex Gatchalian na namumulitika sa pamamahagi ng benepisyo. Hindi raw ipinababanggit ng ahensya ang pangalan ng senador kahit nasa sariling bulsa niya galing ang pondo para sa ilang biktima ng sakuna. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Naglabas ng sama ng loob si Senator Bongo sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pamamahagi ng ilang benepisyo ng DSWD. Nakarating daw sa Senador ang direktiba ng DSWD na huwag banggitin ang kanyang pangalan nang mag-sponsor siya sa pamimigay ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIC sa Alaminos, Pangasinan. Ayuda ito para sa mga biktima ng kalamidad at sariling pondo raw ni Go ang inilabas niya. Specific po ang pagbabawal ng pangalan ko.
Hindi nyo na kailangan banggitin ang pangalan ko. Pero sana naman, maging pantay naman kayo. Kung yung ibang pangalan pwedeng banggitin. Pinagbawalan din daw siyang sumama sa pamimigay ng AIX payout. Pero kapag ibang senador daw, pinapayagan. Bakit si Senator Amy, our chairperson, pwede pumunta? Hindi naman kailangan banggitin ang pangalan namin. Pero wag nyo naman sanang ipagbawal na banggitin. Wag nyo naman sanang ipagkait na kung meron po akong gustong dalahin sa natulong sa kanila. Itinanggi ng isang opisyal ng DSWD na may nag-utos sa kanilang itago ang pangalan ni Senator Go sa pamimigay ng ayuda. Wala naman pong explicit na instruction na pagbawalan. Pero po sa akin, dahil po kami po ay nagbibigay po ng ating programa, I think it's best not to mention. Otherwise, baka po kasi kami Ma'am, specific po. Pagsabihan. Pinuna rin ni Go ang ilang buwang delay sa AIX payout sa ilang probinsya. Pero nang magpunta raw mismo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Mindanao, agad-agad na na-release ang benepisyo. Giit ni Go, baka sadyang iniipit ni Gatchalian ang payout para magamit sa politika. Ibig sabihin, pag kayo ang pumunta, pwede nyo palang doblehin. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? Itinanggi naman niya ni Gatchalian. I am not using the office for my politics and I categorically state that I am not running for any position this coming election. That's for the record. Kailang election? This election, I'm not running for any public office this coming 2025? election. Yes. But I'm not running for this coming election. It's a first time in 18 years. How about 2028? In 18 years. Madam Chair, I'll just direct you to Director Wenz so that he can put on the record the payout list. Depensa ni Gatchalian sa delayed na pamamahagi ng ayuda, nagkaproblema sa kanilang Financial Management Office at requirement na hinihingi ng Department of Budget and Management kaya hindi agad na-release ang pondo sa ilang lugar. Hindi naman na nagkomento ang kalihim sa di pagbanggit ng pangalan ni Senator Go sa pamamahagi ng ayuda. Sa isang ambush interview, iminungkahi naman ni Senator Amy Marcos na ayusin dapat ng DSWD ang listahan ng mga benepisyaryo at gawing digital ang proseso. Importante na to kasi nagiging political issue, papasok tayo ng eleksyon, ayoko mahalo ang tulong sa tao sa pamumulitika. I-digitize na. Lahat ay magkaroon ng QR code, magkaroon na ng digitization ng mga beneficiaries at magkaalaman kung sino nakatanggap, sino hindi nakatanggap, sino nasa lista, sino hindi qualified. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Patay ang leader at ilang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa enkwentro ng militar sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur kahapon. Na-recover sa kanila ang 12 armas na ginamit ng mga miyembro ng BIFF. Ayon sa Philippine Army, nagsimula ang bakbakan nang matunto nila ang pinagtataguan ng grupo. Tumagal daw ng 9 na oras ang barilan. Base sa ulat, 12 ang nalagas sa teroristang grupo. Kabilang dyan ang leader na si Mohidin Animbang o alias Karyalan. 7 sundalo naman ang sugatan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Mas tumitindi at umiinit pa ang mga eksena sa hit kapatid Star Creative series na Can't Buy Me Love. Ang Snorin, tuloy-tuloy pa rin sa pagpapakilig habang ang Bingling. Nanganganib nga ba ang happy ending? Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Bingo! Kaya natin to, di ba? Bingo, please. Bingo! Oh no! Is this the end for Bingling? Yan ang latest sa naipalabas na episode sa Kapatid Network ng Hitstar Creatives primetime series ngayong Can't Buy Me Love. Ang takbo na ng kwento, ipapaubayan na ni Bingo played by Donnie Pangilinan ng mega company na GLC sa Pamilya Q. Yan naman ay para mapalaya ang kanyang ina na si Annie na ginagampanan naman ni Ina Raimundo. Pati na rin ang kaibigan niyang si Snoop played by Anthony Jennings. Pero ano to? Simon! Na-aksidente naman si Annie. Ikaw. Panibagong dagok na naman sa buhay ni Bingo. Kailangan magpakasal ni Lincoln sa Stephen
Para naman sa Snow Rain fans, ang tambalan ni Maris, Racal at Anthony, di naman papaawat sa pagpapakili. Dahil nakakulong ka na, inaako mo yung kasalanan mo. Umako lang ng puso mo. Ew! Corny! Corny ba? Yeah! Police, may malandi. May malandi. Pakikulong. Yun lang. Nasa sidelines na lang ang karakter ni Jake Ejercito. Napapasok ka pa ba? Tuloy-tuloy lang ang pagtutok sa mas umiinit pang mga tagpo sa pagtatapos ng kwento ng Can't Buy Me Love. Lunes hanggang Biyernes 9:30 p.m. Pagkatapos ng ninlang dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, nabuhay muli ang fandom ng tambalan ng mag-ex ng sina Joshua Garcia at Julia Barreto. Sa movie alert ng Star Cinema at Viva Films, tila nahulaan ng fans ang silhouette ng couple sa poster. Tugma kasi yan sa dati ng larawan ng Josh Lia. Bago naman ito, ay nauna nang kinumpirma ni Joshua noong February na tuloy nga ngayong taon ang reunion project niya with Julia. 2020, huling nagsama sa pelikulang Block Z ang Josh Lia. Eto pa, treat naman tayo sa Marvel fans dahil finally, may official trailer na ang much-awaited superhero movie na Deadpool and Wolverine. Want to talk about what's haunting you, or should we wait for a third act flashback? Go f yourself. Ang storyline ng pelikula, hihingi ng tulong si Deadpool, played by Ryan Reynolds, sa X-Men member na si Wolverine, na ginagampanan ni Hugh Jackman. Ang mas ikinasabik ng fans, ipinakita na ang magiging koneksyon ng dalawa sa Marvel Cinematic Universe. Ipapalabas ang Deadpool and Wolverine sa mga sinihan simula July 26. At yan po ang mga showbiz updates natin ngayong Tuesday. Ako po si Kalad Karen. Susunod, bilang ng mga namatay dahil na sa sobrang init, umakyat na sa 6. At sa 5 minuto, kakulangan ng nurse sa bansa. Paanong nangyari gayong Pilipinas ang pinakamalaking supplier ng nurse? Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Isang lugar ang nakaranas ng mapanganib na level ng heat index o damang init ngayong araw. Pumalo ng 48 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Cagayan kanina. 47 degrees Celsius naman sa Dagupan City at Sangli Point sa Cavite. Umabot din ng 46 degrees Celsius ang damang init sa San Jose, Occidental Mindoro, Pili sa Camarines Sur at Giwan sa Eastern Samar. Pati dito sa Metro Manila, pumalo ng 45 degrees Celsius ang heat index sa Pasay City at 43 degrees Celsius sa Quezon City. Dahil sa matinding init, 6 na ang nasawi sa heat-related illnesses sa bansa. Galing ito sa Central Visayas, Ilocos at Soxargen. 34 na kaso naman ang heat-related illnesses na naitala mula noong January 1. Umaaray na rin ang mga magsasaka sa Tuba, Benguet sa epekto ng El Nino. Natutuyo na kasi mga patubigan na kinukunan ng mga magsasaka para sa kanilang mga pananim. Nag-aambagan na lang daw sila ngayon para makabili ng gas at pang-maintenance sa mga water pump. Pwede rin naman daw silang umorder ng tubig mula Baguio City pero nagmahal na rin ang delivery fee dahil sa kakapusan ng water supply sa syudad. Kung dati pumapatak ng 1,200 pesos ang kada deliver, pumapatak na ngayon ng 1,500 pesos. Ayon sa Agriculture Department sa Cordillera, higit 300,000 piso na ang pinsala ng El Nino sa Benguet, habang sa buong Cordillera Region, higit 444 million ang halaga ng pinsala dahil sa matinding init. Gustong paimbestigahan ng isang grupo kung bakit tumataas ang presyo ng ilang bilihin kahit hindi naman gumagalaw ang farm gate price ng mga ito. Sa isang tulong kasama ang agri-groups, supermarket owners at ang liderato ng Kamara, sinabi ng grupong Sinag na hanggang 60 pesos na mas mataas ang ilang karning baboy at manok sa merkado kumpara sa nararapat lang na presyo nito.
mas mahal din ang presyo ng sibuyas sa tinataya nilang presyo lang dapat nito. May disconnect talaga sa farm gate and retail price. Mataas ang presyo sa palengke, pero it's not because of the producers. Dapat walang pagtaas sa retail na isisisi sa producers. So, kung may disconnect, yun ang napag-usapan namin ni Kong Erwin kanina, magtulungan ng producers and government agencies and Congress para makita kung meron mang pagsasamantala. Nananawagan din na ang mga grupo sa Kamara na ipatupad ng maayos ang mga batas na konektado sa agrikultura. Nakatutulong daw sana ang mga nasabing batas para magkaroon ng patas na presyo ang producers at consumers. Sinisilip na raw yan ng Kamara. We'll do a comprehensive review. There are some initiatives mentioned already earlier, but I think a review is in order to have a comprehensive approach, and we'll work closely also with the Secretary of Agriculture on the direction, not just for the next 4 years of this term, but a longer view. And we'll try to have all the laws streamlined or coordinated para we are all working together. Pag sinabing Pinoy nurse, dalawang imahe ang pumapasok sa isip natin. Yung una, nakaka-proud. Bidang OFW, hinahangan sa abroad, mahusay, friendly, mataas ang tingin ng tao, malaki ang sweldo. Yung isa naman, medyo nakakaawa. Hindi lang overworked, overworked at underpaid pa. Dahil dyan, dumarami tuloy ang mga graduate ng nursing na hindi na lang nagpa-practice. Iba na lang ang piniling trabaho. Kaya naman maraming ospital ngayon ng maraming hospital beds pero wala namang pasyente. Wala kasing nurse dahil walang gustong mag-nurse. Paanong nangyari na ang pinakamalaking supplier ng nurse sa buong mundo ay may shortage pa rin ng mga nurse? Yan ang 5 minutong report ni Nikki De Guzman. Ito ang video nakuha sa loob ng emergency room ng public hospital sa Pilipinas. Madalas nakatayo at paikot-ikot ang mga nurse sa 12 oras o higit pang duty para tingnan ang lagay ng mga may sakit at nangangailangan ng atensyong medikal. Ihilang ang pahinga. Para sa salary grade 15, katumbas ng nasa 36,000 pesos kada buwan ng isang bagong nurse. Ganyan ang estado ng mga nurse sa Pilipinas. Bakit pa tayo magtataka kung pipiliin nilang takasan ang ganitong sistema? Ramdam ng 6 na taon ng nurse na si Nico ang pagsubok sa napiling propesyon sa mahahaba at nakakapagod niyang duty sa General at Pedia Ward ng National Children's Hospital. Karamihan na ngayon, 12 hours. Yun ang pang-cope up nila para sa kakulangan ng nurses. Hindi ka makakain sa tamang oras, hindi ka makaihi sa oras. Totoo po yun na nangyayari. Kulang na nga sa tulog, maliit pa ang naiuuwing kita. Kaya hindi mo rin masisi ang iba na tinatalikuran ng pagiging nurse o kaya ay iniiwan ng Pilipinas para kumita ng mas malaki. Ang resulta tuloy, kulang naman tayo sa Pilipinas ng higit 100,000 nurses ayon sa huling tala ng Department of Health o DOH noong 2023. Kaya ang isang pampribadong ospital sa Batangas may mga pasilidad na hindi mapakinabangan dahil hindi raw sapat ang bilang ng kanilang nurses. During the pandemic, we would need at least 166 nurses. I mean, we went down to 58 nurses. For this year, out of the 166, mayroon na kaming at least 140 nurses. Kulang pa rin actually. Hindi pa rin kami makabukas ng mga ibang facilities namin, ibang stations namin. Sa pinakahuling datos, higit 250,000 ang lisensyadong nurses sa bansa. 35% o wala pa sa kalahati nito ang bilang ng nurses na nasa health facilities. Ang nasa higit 300,000 lisensyadong nurse ay hindi nag-practice ng kanilang propesyon at pinili ang ibang trabaho. Kahit si Nurse Nico,
aminadong hindi naging prioridad ang magtrabaho sa ospital pagkatapos graduate. Nagtrabaho raw siya sa isang restaurant at nagnegosyo. Nag-start ako sa probinsya as job order nurse. No work, no pay yun. Wala kang leave, wala kang benefits. Dati, nung nasa private company ako na fast food restaurant, natatanggap ko yun. Kung si Nurse Nico nagbalik loob bilang nurse sa Pilipinas, ang karamihan naman ay piniling maging nurse sa ibang bayan. Sa huling tala, aabot na sa mahigit 300,000 Filipinong nurses ang piniling magtrabaho abroad. Sa Asia, Pilipinas ang pinakamababang magpasweldo sa mga nurse. Walang sinabi ang sweldo rito sa Pinas sa 60,000 hanggang 80,000 pesos kada buwan na pasweldo ng mga kapitbahay nating Vietnam at sa Indonesia. Daig pa tayo ng Thailand na kayang magpasahod ng aabot sa 100,000 piso at Malaysia na aabot sa 70,000 pesos per month ang kayang ibigay. Lalong walang panama ang 30,000 na sweldo rito sa Pinas kumpara sa nasa 200,000 pesos na kikitain sa Singapore. Mga bansang Asia pa lang yan ha. Lipat tayo sa ibang kontinente na in-demand din ang Pinoy nurses. Unahin na natin ang American Dream. Sa US, nasa higit 250,000 pesos kada buwan ang take-home pay ng mga nurse. Wala pang OT yan ha. Makakaipon ka ng malaki kung nurse ka naman sa Land Down Under dahil ang karaniwang kita sa Australia aabot din ng higit 200,000 pesos kada buwan. Sa United Kingdom, 1 taon lang, milyonaryo ka na. Barya pa rin ang sweldo sa Pinas kung ikukumpara sa 60,000 to 100,000 pesos na sweldo ng mga nurse sa ibang bansa sa Europa at Middle East. Hindi makasabay ang Pilipinas lalo na sa pagdating sa sweldo. Malaki ang offer ng mga foreign hospitals at hindi natin kayang labanan yun kasi iba naman ang ekonomiya ng Pilipinas sa ekonomiya nila. Mga first world countries yan. Let's say UK, United States, even Singapore, even Middle East. Ngayon, Germany pa and Canada. Tila napatunayan ni Donita ang naghihingalong supply ng mga nurse sa bansa. Nang mangailangan ng atensyong medikal ang tatay niya noong nakaraang taon, napapansin ko na walang lumalapit sa kanyang kahit nurse, doktor, gano'n, wala po. May lumalapit sa kanyang medtech, mga intern. Mga 4 po ata na intern, yung nagbabalak po talagang kuhaan siya ng dugo. Pagtanggal niya nung syringe dito sa braso niya, doon na po siya nag-seizure na po siya doon. Natulala po sila. Ako po hindi ko na po alam gagawin ko po kasi wala po akong nakikitang kahit na anong mga staff po ng hospital na nandoon. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay ang ama ni Donita. Ang mga kwentong gaya ng kay Donita ang nagiging rason kung bakit mas pinipili pa rin ni Nurse Nico na ipagpatuloy ang propesyon sa Pilipinas at pagsilbihan ng mga kapwa Pilipino. Parang na-tempt din ako. Na-realize ko as I go on, it's very fulfilling na maging nurse sa Pilipinas. Ako po si Nikki de Guzman para sa 5 Minuto. Hindi raw sadya na made in China ang barkong BRP Lake Caliraya na palulubugin bilang bahagi ng balikatan exercise. Naunang umalma ang Chinese state media sa paggamit ng lumang barkong gawang China bilang mock target sa balikatan. Malinaw raw na layo nitong manukso. Pero para sa Philippine Navy, hindi kailangang haluan ng kulay ang pagpili sa barko. Sadyang luma na raw ito at matagal nang nasa pangangalaga ng Pilipinas, kaya ang BRP Lake Caliraya ang palulubuging barko. It was an old Navy vessel which we decommissioned, and just like in any sinking exercise around the world, they use old vessels as the target of the exercise, and the same thing we are doing with Lake Caliraya. At ito, alam nyo bang may gubat pa sa Metro Manila? Mayroon pa pala. Oo, at ngayong mainit ang panahon, mas mababa raw ng 5 degrees Celsius ang temperatura sa loob ng nabanggit mong gubat. Abay, sige. Pasyalan natin ang mga pwedeng silungan ngayong tag-init sa Frontline Report ni Laila Pangilinan.
Nakikitang papalo sa 41 degrees Celsius ang heat index o ramdam na init ngayong araw sa Metro Manila. Posible pa yang umakyat sa danger level na 42 degrees bukas. Nakadaragdag ng init ang mga naglalakihang gusali at kalsadang gawa sa asfalto kung saan naiipon ang init. Kaya naman, tila biyaya ang gubat na ito sa gitna ng syudad. Yan ang mahigit 2 ektaryang Arroceros Forest Park na binansagang last lung of Manila. Ang Arroceros Forest Park po is kaisa-isa na lang or na forest na matatagpuan dito sa Kamaynilaan. Mahigit 60 species ng puno at 8,000 ornamental plants ang makikita sa Arroceros Forest Park. Napakalaking tulong niyan sa pagbibigay ng sariwang hangin. Bukod sa educational at recreational purposes, sadyang itinayo itong Arroceros Forest Park noong 1993 para maibsan ang epekto ng urban heat island na nararanasan ng maraming highly urbanized areas gaya ng Maynila. Ang init sa Metro Manila ay nasa 41 degrees Celsius. Kapag nasa loob ka ng Arroceros Forest Park, 36 degrees lang ang ramdam. Sa Quezon City naman, nakakatulong din ang mga puno sa loob ng QC Memorial Circle. Meron pa nga kaming naabutang nagja-jogging doon. Merong mga estudyanteng gumagawa ng project at meron ding nakatambay kahit alas 11 na ng umaga. Yung init po masakit na siya sa balat, pero dahil po sa mga puno, yung air fresh pa po at saka ayun po, may mga silong pa din naman. Sa bahay po kasi namin is ano lang po yung mga electric fan lang po. Eh syempre po yung sa minsan nag-overheat po siya, namamatay ganyan. Eh pag dito po parang yung hangin po dito is presko, tas yung natural lang. Ayon sa Pag-asa, malaking ginhawa talaga sa tag-init kapag maraming puno. Naa-absorb kasi nito ang init at naglalabas ng natural na preskong hangin. Kaya naman paniwala ng Pag-asa, makabubuti kung darami ang mga parke dito sa Metro Manila. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Sana, ang temperature. Yes, around 5 degrees Celsius. Sana lahat ng syudad, hindi lang Quezon City or yung sa Maynila ay may ganoon. Sana lahat, maraming puno. O kasi nga iba ginagawa mga subdivision, di ba? Pinapatag eh. Kaya nagbumukhang concrete jungle. Sana nga marami pa ma-encourage yan. At yan ang mga balita at impormasyong dapat yung malaman sa araw nito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.